sa orthopedic ko today sa HCA Clear Lake. Kaya mag-performance po ako sa July 18 ng total hip replacement ko po na surgery. Po, siyempre, nilam ko na naman si Malikit kay Papa at kasi hindi ako makaride kay Mayun sa gym namin. Makainit po ang weather sa Texas. Tapos sobra po. Ang aking pinakapoging anak. Ayan. Po ang road natin. Sana po, maaga 9 o'clock ang appointment ko. 8:21 na po. So, kaya po kung walang traffic. Kasi, gagamitin namin ang easy-tag ng anak ko. Thanks to my son, may easy-tag kami. So, yung road natin, labas na kami ng, paano na kami ng sa freeway po to. On the way sa Pearland. Lapit na kami sa Pearland, Texas. Yan, yung mga car dealer. Pero hindi po kami nag-iisitag kasi pa south kami, hindi kami pa norte. Sarap magbiyahe pag walang traffic. Hindi po ako hirap. Yan na. Thank you Jesus for another day. Thank you for my husband and my son, for my babies Jula and Chloe, for my family, Mama, Mami, si Daddy Chito, and Puchi. Sana si Puchi, Lord, bigyan niya ng miracle. Para mahabang panahon pa makasama nila Mami at Daddy at namin si Puchi. Ang anak ko, lagi niyo ko ba yan? Kasama si Chip Kelly, sister ko, saka si June. Sana bigyan niyo rin ng kaginhawaan sa pain ng paa niya. Lagi niyong gabayan si Karina at Christian. Nalalapit na yung exam ni Christian. Same as si Toy Toy Koy at si Sebastian and Theodore. Same si Kuya Jazz at Emily. Sana makarating sila sa Texas, sa Chicago at sa Kansas. Praying na maka-attend sila ng wedding ni Karina at ni Christian sa March. Yan po, ang dami mga toll sa Texas, no? Tollway, freeway, easy tag, at pang way, feeder road. Ito po, feeder road, yung tinatawag. Parang, kung sa Pilipinas, service road yan. Tapos ito, expressway. Tapos yun, ano ba yung to? Ano po ba yung kaano ng easy tag? Easy tag din po ba yun? Anyway, comment nyo lang po kung anong tawag nga ba yun sa Skyway. Skyway ba yun, Skyway. I miss this yung park. Lagi ako naglalakad po. Diyan po ako naglalakad lagi dati. Everyday yan. Niikot ko yan. Nakakatatlong ikot po ako dyan. Pero ngayon, hindi po ako pinapayagan ng therapy ko kasi kung mahulog ako, matumba, wala pong sasalo sa akin. May mga CCTV camera naman po, pero mag-aantay pa ako ng matagal. Kaya better daw na sa bahay lang muna ako maglakad. Kung may kasama, pwede. Ayan po, lalabas na kami ng frontage road. Kasi nilipat kami sa kabila sa papuntang south. Wait na ko, be careful overload size. Haba niyan. Shoot na. Oh, I'm scared. Scared, ang haba po. Oh my goodness. Ilang buwan na rin po akong walang drive. Hindi po ako pwede mag-drive since I have my total hip replacement. Kaya parang kung pasahero na, I don't know kung kaya ko pa po ba mag-drive. Ayan po, freeway. Ayan yung toll. Ang tataas. And the transfer tayo. Kasi pag doon kami dumaan sa taas, sa Amuson East, pais pala tayo. Mahal ng bayan ng easy-tag. Kaya lumalabas kami ng frontage. Then saka kami papasok ng easy-tag. Yan po. Kaya, pasensya na, naiwan ko yung yung holder ko. Kaya, kung
gumagalaw po, bear with me kasi nahawakan ko lang po yung cellphone ko. Alam niyo naman, bago bago. O matagal na rin ako nagbo-vlog, pero alam niyo yun, hindi regular vlog ko. Pag naalala ko lang po. Ayan, naakyat po tayo dyan. Pumunta tayo dyan sa tol. Ayan, easy. Ano yung easy TA? Hindi ko alam ibig sabihin. Ay, easy tag pala. Kala ko TA. Oo, dito, banda dito naman yung sakay mag-walk mamaya. Diyan na sana, Rodeo. Sabi ko, sama ako. Gusto mo sama? Kaya lang, iiwan nyo lang ako. Kung hanggang ano lang ng malalakad ko. Kaya mo kasama. Hindi, kayo tumakbo. Ako yung kung hanggang kaya ko lang lumakad. Kung wala kayo ibang pupuntahan ha. Wala naman. Pero kung may pupuntahan kayo, bahay na lang ako. No, wala. Ay, hapon? Ay, sobrang init. 7 and 6. Gabi. Wala na, pagod na pala ako. No? Pero kung umaga, okay ako. Kasi gusto sumama daw nila Jonathan. Oh. Gusto magawan ko silang spaghetti. Gawa ko spaghetti. Okay na. Sige. Hindi ba sila pupunta? Tatanong ka pala sa Hindi sa bahay. Sa Friday, ano yung plan natin sa Friday? 4th of July yun eh. Kaya nga, di ba kay David? Wala pang tawag eh. Hi! Malapit na umuwi yung BFF. Isa sa mga close friend ko na BFF ko, si Ibet. I can't wait to see you. Tsaka sila Vince, tsaka si Ethan. Kalang everything is different na, Bet. Kaya kung dati ako nagda-drive sa'yo, ngayon ikaw na magda-drive sa akin. Hindi pa po ako pwedeng mag-drive ngayon. Tsaka wala rin po akong sasakyan. Nakikihiram ako sa asawa ko, yung sasakyan ng anak ko, hindi ko pwede pong i-drive dahil napakataas po niya. At namimiss ko na nga sumakay kay Mayun eh. Mayun po ang pangalan niya. Ito po si Malikyat. Ito po. Raptor namin. Yan ang tawag namin kay Malikyat. Anyway, yun na nga. Bet, I can't wait to see you. See you soon. This week or kung kailan mo ako dadalawin. Meron akong sa'yo, gustong plan na pwede nating kitain for us. Kaya kitain. Ano ba yung extra income ba? Ito po, nandito na tayo sa EasyTag. Yan. I'm gonna view you hanggang makarating tayo sa sa HCA. Para makita nyo po yung HCA na kung saan po ako na nag-synergery at HCA Clear Lake kung saan po lahat ng milagro nangyari. Kasi everything na yung imposible, napaka-imposible last June 16 na mabubuhay pa ako. Pero inyo yung doktor sa HCA Pearland, dineclare na niya ako na I'm not gonna make it. Pero yun yung pinaiyak niya yung mag-ama ko. Sabihin na gano'n, na be ready. Ano pong i-react nyo? Sinabing, be ready. She's not gonna make it. Ayaw lang sabihin ng asawa ko yung pangalan ng doktor eh. Kasi pwede kong balikan yun eh. Hindi naman. Pwede ko siyang balikan to thank him na gano'n. Kahit paano, in-assist niya ako o so whatever. Pero, yung sabihin niya na hindi ako mabubuhay, dapat sinabi na lang niya, just pray and keep praying. Hope may God do a miracle, parang ganon. Kaysa yung she's not gonna make it, anong i-react nyo? Diyos ko, oo nga, pass out na ako lahat or hindi nila alam kung ano nagko-cause ng bleeding ko, pero alam nila nagbe-bleed ako sa loob. So, twice yata nila akong CT scan, MRI, hindi nila nakita. Pero, yung bleeding meron. So, hindi na kinaya, or wala magsa-surgery sa akin sa HCA, kaya in-early po nila ako. So, papunta HCA, Clear Lake. So, thanks to my doctor, Duvric siya. Druville siya, parang ganon. Sorry kasi na-confuse ako sa K or L eh. Kung ano yung name, yung sa first name niya. Pero mamaya makikita ko na naman yung pangalan niya
Kasi doon din yung clinic niya kay Dr. Lo eh. Then biluin nyo, nung inatag ako, tinanggap niya ako doon kasi saan siya, internal ano siya, surgeon eh. So, yung biniyak niya yung tiyan ko from my C-section nung nanganak ako kay Marion. Ano po, nakita niya na tuyo na, wala na po nagbi-bleed. So, tinignan nila yung file ko, siguro yung record ko, whatsoever. Nakita nila may fibroids ako, kaya pwede pong dinigla nila ruptured fibroids. Kaya yung mga babae na tinitake for granted yung mga fibroids nila sa uterus, sa ovary, hindi po, serious pala po siya talaga. Seryoso siya. Pag pumutok siya sa loob ng tiyan mo, hindi po pala siya, hindi po siya dapat tinitake for granted. Kasi noong that time, 2021, meron na ako, nag-diagnose na po ako ng maraming multiple fibroids. Pero that time po, maliliit pa po siya. Ngayon, ang sabi ng OBG ko, si Dr. Gibson, Lauren Gibson, na hindi pa naman, pero soon, dapat tanggalin. Pero hindi ako nakinig. Nag-focus ako sa sakit ko na ALD. So, kung ano-anong test, kung ano-anong ginawa sa akin. Nung noong 2023, I need to stop taking my pills. Birth control pills po. Kasi kinokontrol niya yung bleeding, pag-bleed ko ng sobra pag may menstruation period po ako. So, ni-stop ko siya para kasi tetest kasi ako ng endocrinology ko kung okay pa yung aking adrenal gland at bibigyan din niya akong cortisol na vitamins. Pero kailangan i-stop yung birth control pills para tumalab. So, akala ko okay na kasi tinuloy-tuloy ko na. I asked my OBG na mukhang okay na, tawag na ako mag-birth control kasi ang dami ko na pong gamot na tinitake. So, para mabawasan. Okay, nag-approve naman yung OBG ko. And then, yun, nung 2023, 24, hanggang 24 po, hindi na ako 23 ng by August, hindi na po ako nagte-take ng birth control pills hanggang January, hanggang 2025. Kaya siguro, dun pala, kaya pala hindi na ako nagpi-bleed, siguro dun nang nagkakos ng yun nga yung, siguro kaya lumaki din yung fibroids ko or whatsoever, kaya, and then one day, June 14, June 14, Friday yun yung endoscopy ko. Na siguro may kung anong gamot na nag-trigger na pumutok yung ko that night. Kasi in pain na sobra ako. Hanggang January 15, yun nga, nag-pass out na ako. Dinala na ako ni Marion sa ER. Pwede na lang thanks to Kelly kasi andun siya to guide Marion to kasi nasa work yung father yung asawa ko si GP. So, yun, everything is history na, kaya ganun. Kinuwento ko lang sa inyo kasi dun, etong pupunta natin na HCA Hospital, talagang lahat dun ginawa yung nga, last June 16, 2024. Now, natumba na naman ako kasi may risk of fall na po ako. Wala na po akong balance, kaya minsan matigas ang ulo ko. Siyempre, minsan hindi ko ginagamit yung walker ko, or cane ko or yung wheelchair. Minsan akala ko na kaya ko nang maglakad mag-isa, walang help noon, pero hindi pala. Kaya yung katigasan ng ulo ko yun, natumba ako 2 beses kasi that time my neuro was trying to help to give me mas parang palambutin kasi yung right legs ko po, hindi ko na siya nakakontrol. Sometimes, most of the time naninigas na lang po siya. So, nag-botox sa tuhod ko. Binigyan niya ako ng botox. Nag-focus siya sa tuhod ko that time ng March. I think that is March 6. March 6 yata yun. Basta by this year yun po nangyari. And then, naka-Taiza na din pa ako. Muscle relaxant yun. So, yun yung nag-trigger. Sobra-sobra siguro. Kumbaga, napakuluan ng sobra yung tuhod ko. Kaya sobrang lambot po siya. Look, ito po, papunta na tayo sa, malapit na po tayo sa HCA, matraffic po kasi mag-i-split to ng
sa right, ay right ata yung south ano. Is ba, mamaya makikita po natin doon sa billboard. Kasi yung sa kabila, ano, kung no, pa north o pa south, mahina po ako sa direction, sorry. Then, yun na nga po. Tapos after, natumba ako ng March. Kalimutan ko, basta somewhere. Basta natumba po ako ng March. Ano yata yun? Twice. March 6 ako in-injection ng Botox. Natumba rin ako. After nung pagka-uwi ko, dun po ako first bumagsak, tumama yung mukha ko. Ito, grabe po ang bukol ko dito. Kung sa mga iba nagpo-follow po sa akin, nakita niyo yung picture, yung shot ko na talagang bukol po sa dito. Pero ngayon, ito, meron pa maliit, pero mawawala din yung God's grace. Kaya, nagpunta kami sa HCA Medical Center sa Houston, downtown, kung saan nagwo-work ang asawa ko, si GB sa ER. So, dinala po ako ng mag-ama ko sa ER. Alam niyo, milagro, paano ako naisakay ng mag-ama ko sa truck na to, kasi hindi na po ako makagalaw dahil putol na pala yung hip ko. So, alam niyo na, matagal ang ER ang asawa ko, kaya gumana yung pagka-ER nurse niya. Napakagaling ng asawa ko. At same na rin yung anak ko, kasi may future nurse po ang anak ko, kaya mana yan sa tatay niya. Anyway, I'm so proud sa dalawa, sa mga achievements nila, sobra kaya I'm so lucky. Thank God, sobra. Thank God, thank you Jesus, thank you Lord for giving me GB and Mario in my life. Thank you sobra. Tapos addition pa si Kelly na nurse din po. Thank you. Malapit na po tayo. Malapit na traffic dito. Anong road to na? North or south or east? 45 south. West? Kaya mo na. Hindi ko nakita yung split. Ang daldal ko kasi hindi ko tuloy nakita. Sorry guys. Pero malapit na po tayo. Salamat sa mga nanonood. Pwede pong paki-like, follow, subscribe, share nyo tong video ko para may medyo kaalaman about yung fibroids sa mga babae. Huwag niyo po i-take for granted. Kung kailangan patanggal nyo na po. Ngayon, kampante po ako kasi nag-laparoscopic hysterectomy na po ako last December 12, 2024 sa HCA Medical Center kay Dr. Christopher J. Thank you, Doc. He's really nice. Napaka-ano niya po. Siya rin yung urology ko. Pero I have to go back to UT for my urology kasi alam niyo na may issue na po ako sa bladder. And then basta yun po. Hindi na po ako wala na po ako menstrual period, hindi rin ako makakapag-anak kasi wala na po akong uterus. Pero I still have my ovary kasi bata pa daw po ako. Kaya nag-hot flashes pa rin po ako kahit wala na po akong uterus. May ovary pa rin, kaya sabi nila ganun pa rin, normal pa rin yung hot flashes, pero no, wala na pong period, menstrual period. Kaya yun po, wag niyo pong i-take for granted ang fibroids. Okay? Ngayon kung may mga concerns po kayo, just message here and sasagutin ko po kayo kung may mga concern. Ngayon, ito pupuntahan po natin sa total hip replacement ko po. For sure, isi-surgery, i-x-ray na naman po ito. Kung mamaya, kung sinong gusto makita yung x-ray ko, pwede ko sa inyong i-direct message. Kasi some kasi hindi ko siya ma-post kasi some ayaw nila makita na, ayun, parang natatakot sila. Pero yung total hip replacement naman po, ano naman yun, natumba, bumagsak, that second fall ko po sa restroom ng anak ko. Pero yung maliit lang po yung restroom na yon, pero hindi kasi kasya yung walker ko. Nagwo-walker na po ako that time kasi na-fall na nga ako nung first, diba? So, hindi ko pinasok ngayon si walker kasi iniisip ko, makakahawak naman ako, marami naman akong hahawakan sa restroom ng anak ko. Then pag after kong umihi, tumayo ako, oh my God, naninigas na yung paa ko. Hindi ko na po siya makontrol. So, kahit yung
hindi ko po kasi ma-reach na yung pinaka talampakan ko po, hindi ko na siya maabot. So, nung nakatayo ako, dahan-dahan po akong bumabagsak. Ang ano lang po, nag-trigger nung pagka, ng hip ko, yung paa ko po, ganito, nagtitwist siya ng ganon. Hanggang todo-todo talaga po. Kaya naputol po yung hip ko kasi hindi ko talaga siya na-control na. Kasi wala. Sometimes hindi ko na po maramdaman yung right legs ko po. Minsan may incident nga po na magpapa-pedicure ako. May nabasag ako noon bago ako pumunta sa pedicure. May nabasag ako. Tapos may nadugo pala yung paa ko. Hindi ko alam. Pero yun, nag-drive pa po ako papunta sa sa salon. And then nung nakita na ako nung nagmamanicure sa akin, nagpe-pedicure sa akin si Annie. Kasi iispa din yung paa ko. Oh my God, na-notice niya na dumudugo yung paa ko. Oh my God, hindi ko po alam na nadugo. Kaya, sabi sa iyo, hindi ko po nararamdaman. Lapit ka na ba? Tsaka may exit Bay Area. Nasa. Ayan, nasa. Papunta tayo. Dito yung Bay Area. Dito yung papuntang NASA. Kaya, ayan. Yan nga po yun. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Hindi ko lang po tanda. Pag hindi kasi yung ikaw yung driver, hindi mo matatandaan yung kung saan ang exit, kung saan labas. Alvin? Alvin. Oh, at least. Ayan. Makita ko yung Alvin na ba? Alvin pala exit. Baybrook na ba to? Apa? Baybrook po. Gusto kong mamasyal dito sa Baybrook. Kasi mahaba-haba ang lakaran no? Pagkaya, okay, walker. Pero paupo-upo. Sana, God's grace, sana matanggap na namin yung SS benefits ko. Malaking tulong po siya. Thank you to my lawyer, Dr. Hiran. Thank you for my friends, kay Maring Techi at kay Jonathan and Larry. Thank you sa inyo kasi nirefer niyo sa akin si Dr. Hiran. Malaking tulong po sila, lalo na si Miss Tina, yung wife ni Attorney Hiran. William Hiran, may mga concern, may gustong ng lawyer para sa SS benefits, sila po ang kunin nyo kasi talagang they will help you, they will guide you kung anong gagawin, lalo na si Miss Tina. Sobra salamat po kasi nag-apply po ako lang mag-isa pero walang pag-asa, nakadalawang beses nila akong tininay. Kaya ang laki ng tulong po nila, sobra. Anyone to have a lawyer sa benefits sa SS, message nyo lang ako and then I'll give you the info na Pilipina si Miss Tina, pero yung si Attorney William Hiran, siya, puti, Amerikano. Hindi ko pa siya na-meet in person pero nakausap ko na siya bago dumating yung hearing last Thursday, June 25, 2021. Ay, 2025, tama. Na inaprobahan na po na thanks to my judge. Sorry, nakalimutan ko na po yung pangalan ng judge ko. Tsaka yung sa doktor na nag-defend sa akin na yung sakit ko talagang on the right. Hindi po ako nagsisinungaling. Na talagang pinagdaanan ko step by step yung cause ng ALD. Na AMN siya, adrenomyelopathy. Yung tapang ng anak ko, kinakabahan ako. Kasi napakahirap dito. Mahirap pumasok. Nag-U-turn siya, nag-U-turn. Oh my goodness. Bagal lumito. Alam ko na pumunta dito, pero pag U-turn siya ng pasok, yun ang hindi ko alam. Teka. Papasitos daw, papasitos. Okay. Oh my God, mahaba-haba pa pala. Pwede ka pa palang doon, Yung kantina.
Dito, Papasitos. Okay, kakain muna kami ng anak ko ng Sizzling Fajitas. Favorite restaurant nila Mami Dad. Papasitos, dun sa kanilang area. Ayun po, malapit na tayo. Sana nakikita nyo. Sorry, hinaharap ko lang kayo kasi hindi ko makita yung kung paano ko kayo i-front eh. Kaya bear with me. Ayan po, ito na, malapit tayo sa HCA Clear Lake. Kaya pag may emergency, anumang mangyari, dito na kami pupunta. At para isang bagsakan na lang, hindi yung katulad nung na ER ako, pumunta pa kami sa medical center. Oh my God, tinransfer pa nila ako sa, gumamit pa kami ng ambulance. So, anong nangyari? Magbabayad pa ako ng ambulance. Eh kung dito, kung ano, isang bayaran na lang, di ba? So, buti na lang na idala ko na mag-ama ko sa ER. Hindi na ako nag-ambulance. Kasi pagpunta rito, ER to ER na yan na po ang HCA Clear Lake. Naging tahanan ko ng 3 weeks. At naging ICU lahat. Pinuntahan ko, nag-tour ako. Ayan po, yan. Kita nyo po ba? Ay, hindi. Ayan po, oh. HCA yan. Kaya thank you sa HCA Clear Lake, lahat ng mga nurses, staff, mga teko, mga janitress, oh. Thank you sa inyo, sa mga OT-PT, PTA, OTA, mga nag-check sa akin lagi, araw-araw, kalimutan ng pain management, doctor, sorry, may sarili na kasi akong pain management, magaling ka kasi araw-araw mo akong binisita. Isang beses lang ako na-miss mo, ayan. Ayan na, dito na, ayan na yung nakaalala ko na yung office building. Doon pa kami papasok sa kabila. Kasi dito yung PTA yan eh. Yan yung rehab nila eh. Diyan ako nag-ano eh. Central Tower B pala yung rehab nila. Dito kami papasok kasi dito yung Clear Lake Medical Chihuahua. Dito dati nag-ano ang anak ko, clinical. Ayan. Ayan po, dyan po tayo magpapacheck up. Clear Lake Medical Plaza. 1. Hello? Hello? Hinihintay ko ba? Baka na. Baka yung hiring. Okay, yan. Okay lang. Yan, dyan po tayo papasok. Maghanap lang tayo ng parking. Ito pala, kantong-kanto. Thank you, Jesus. Ay, teka, lagay mo agad yung ano. Para alam niya disabled ka. Nagsisignal ka na ba? No, kanto-kanto kami. Thank you, Jesus. You're the best. Disabled. Tapos likod natin nag-college siya ng iba.